Hi Scorpio, love reading po tayo para sa inyo ngayong bagong taon 2024. Kuha tayo ng ilang messages na maaring pwedeng maging gabay. Okay, para sa bagong taong inyong kaharapin sa inyong buhay relasyon, maging ano pa man po ang inyong relationship status, single, in a relationship, couples, attached, or married. This message is for you, pero lagi nyo lang din tatandaan na tayo po ay general reading. So, just only take what resonate po na ayon sa inyong sitwasyon. Okay. So, dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading o yung ginagamitan natin ng playing cards. At itong baraha pa na narito, akin mo na pong ilalagay sa gilid para sa mga Scorpio 2024 love life, buhay pag-ibig. Anong parating sa mga taong ito? Scorpio, message natin para sa kanila. Scorpio. Love reading. Para sa mga taong maaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa mga Scorpio? Scorpio. Okay, oh my. Lumipad, bumagsak ang Ace of Hearts at the center of your cards. Ito yung unang-unang bumagsak. Parang ayoko na sundan niya. Kasi dyan parang nakaka-happy na usaping pag-ibig, may ilang bagong simulain na naghihintay para sa inyo. Parang ready kayo to start something or to begin something. Ayan, sa buhay pag-ibig, parang refreshing ang feeling ng mga Scorpio. Ngayon pa lang, maring nararamdaman nyo na or parang ready na kayo for 2024 to start again or to begin all over again. Siyempre, pa-clarify pa natin yan. Sige, mag-spread muna po tayo ng ilang baraha dito. Scorpio. Scorpio. Okay, let's spread more. Okay. Medyo maano yung baraha ngayon. Na-attach, magkakadikit. So, mag-spread pa tayo. Gusto ko pang makuha yung pinaka-mensahe. Tayo nga rin po pala i-live na live ngayon sa ating FB. So, Scorpio. Ayan. Nagsisabagsakan yung baraha. Para sa ano muna tayo ha? Usaping, pero in general, nasimulan ko na. May pag-angat ng inyong mga puso. Ready kayo to love. Or maybe isang message ito, to love lang. Ito yung paangatin nyo ngayong bagong taon. Actually, merong bunga tayo nakikita dito. Merong something new. May balita na parating. Or proposal ba ito? Ito lang ano. I will be honest, ang ganda nung unang lumabas. Guys, just only take what resonate. Hindi ko po ito tatamisan, pero wag lang din lalaliman para sa mga nasa isang relasyon, maaaring higit itong mag-apply. Okay? Lalo pa kung, alam mo yun, sanay na kayo sa isa't isa, patuloy na kayong sinubok ng ilang pagkakataon o tadhana. Ayan. Maaaring yung isa sa inyo, tayo ay reversal energy every time. Pero maaaring more on sa kapareha or sa ilang dahilan mo, sa ilang mahal mo ito mag-apply. Couples in a relationship, ito napaka-normal rin naman po na dumadaan tayo sa ilang tension, conflict, or issues, relationship issues. Okay, pero una, sabi ko nga, at the center of your cards, andito yung love. Ano man ang pwede mong maramdaman mula sa iyong kapareha, na minsan, nagiging imbalance. Meron ako nakikita ditong, okay, parang, again, maaari itong mag-reflect sa'yo or sa kanya. Merong miscommunication or disagreements at one point, ngayong 2024, normal. Dumadaan tayo sa highs or lows. Positive, negative. Pero, kung at one point talaga, parang hindi kayo magkasabay, may pagka-harsh ako nakikita dito. At yung isa parang maramdaman na ang toxic naman ng taong ito. O nagiging diretso si Moon siya,
Lalo pa again, kung pinagtibay na kayo, parang sanay na kayo, komportable na kayo sa inyong relasyon. Diyan, minsan nakakapagbitaw kayo ng higit na, halimbawa, salita na hindi naman dapat, pero dahil nga napapangunahan kayo ng inyong mga emosyon, ayun lang naman, kahit sa simpleng tension, guys. Pero, again, 2 and Ace of Hearts ay narito. 3 and 3, communication is the key. Yung puso nyo, at the end of the day, yun pa rin ang magdidikta. Okay? Kung nasaan ang puso nyo, syempre pa, yan po ay depende sa inyong sitwasyon or kinakaharap or kaharapin pa. Pero maaaring merong isang person dito, someone older, na if ever mag-apply yun for couples in a relationship na pumagitna sa inyo, meron kayong, kumbaga matatawag na guidance, merong support, okay, na maaaring siyang maging way para magkaroon kayo ng improvement or para ma-work out itong ilang issue na ito. If ever lamang po na mag-apply at kaharapin ng ilan sa inyo ngayong taon. Be careful with your heart. Parang yun yung pinaka-umangat dito. Be careful with your words. Again, reversal tayo. Kasi maaaring sabi nga, yung kasabihan na, ano ba yun? Ano yun mo siya? Talungan niyo ako, guys. Hello sa ilang narito ngayon. Ayun, napatingin ako sa ating live. Pero, hinay lang. Huwag kayong masyadong minsan nagpapa-apekto sa pwede nyong maramdaman emotionally. As a Scorpio, you are a water sign. May pagkamalalim kayo. Minsan nagiging extra sensitive kayo. Pero wag laliman. May mga pagkakataon na maaaring itong iyong kapareha. Okay, again, nasa couples pa lang tayo in a relationship. Ang dami nang na-mention ni Moonchild. Para meron siyang pagdadaanan this year na kung pagtutulungan nyo naman at i-work out nyo ito together, kung andito pa yung love, walang imposible na malagpasan nyo yan. Okay? Okay. So, medyo naging diretso ang Moonchild doon. So, meron ako nakitang someone elder, or it could be your guardians, your parents. Napakalawak na usaping relasyon, guys. Meron someone na nakatatanda dito. Or sabi ko nga, it could be your mentor, your counselor, okay, ano pa man. Someone na pwedeng nandyan. If this is about your family. Okay. Ito, mag-apply din tong ilang miscommunication or disagreement. So, even legal issues. For some of you, may ilang related issues na may kaugnayan sa tahanan, pamilya, na sumasang-ayon ang doggies. Pero, ulitin ko, andito ang puso. Umaangat ang inyong pagmamahal, pag-unawa. At yung kayamanan, alam nyo, ito ay mga taong mahalaga rin. At alam nyo yun, mahal nyo. Ayan, mukhang kailangan natin mag-pause, guys. Ayan, okay. Tayo po ay nalubat din at may ilang ingay. Nagpalit tayo ng baterya. But anyway, so, yun yung mga unang messages ko about couples, family. So, para naman sa mga single, single Scorpio. Kung andito yung kagustuhan nyo, kung gusto nyo na talagang makakita ng someone new, Ace of Hearts, 2 of Hearts, sabi ko may parating. Mensahe man ito, o tao, bagong simulain. Kung gusto nyo na talaga na mag-steady, and to have that good relationship, na merong loyalty. Andun yung love, true love actually. At yung mahabang pasensya, andito na, okay, parating na. Kung again, kayo lamang po ay handa na rin. Minsan hindi natin maisip yan, hindi natin makita or maramdaman na baka hindi pa pala handa. Yes, handa ka, pero yung mga bagay-bagay ay hindi pa pala. I mean, yes, excited ka na to be in love. Ready na kayo, sabi ko nga, ready na kayo sa ilang bagong simulain. But at the same time, merong dahilan ng lahat. Maring hindi ito mag-apply sa'yo, pero malay natin sa yung future person. May ilang pinagdadaanan pala ito. Na sobrang nakarelate dito. Sabi ko nga, yung person sa mga attached couples, maring merong ilang dalahin ng iyong kapareha. Ito hindi natin tinamisan. Pero again, couples, in a relationship, mawa-work out naman. Lalo kung andito pa ang puso, ang pagmamahal sa inyo. Okay? Pero single, may mga bagay na handa na rin naman. Maaring handa ka na rin. Pero hindi natin kailangan pilitin
ang tadhana kung kailan ba, kung kailan mo na gusto, 'di ba? So just go with the flow. Yes, ang gaganda ng mga iniwan ni Moonchild. Andito yung loyalty, andito yung love, andito yung pagkakompleto. But still, hanggat kaya, do not set high expectations, okay? Sa iyong future partner. Kasi sabi nga nila, mekos-mekos na si Moonchild, expectations can lead to disappointments. So, chill lang, kalma lang. Ano pa? Papunta na, parating na si the one. Pero ulitin ko, syempre pa, kung andyan, kung ready na ba kayo? Ready na ba kayo talaga? So, kung ready na, ito'y bibigyan ng pag-aksyon. Hindi naman ito parang paghanap lang din ito ng trabaho, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nabibigyan ng oportunidad ang bawat isa na andyan na sa inyong mga pintuan si the one. Hindi ganoon, di ba? So, kailangan ilalagay mo rin ang iyong sarili sa posisyon or sa sitwasyon kung saan pwede kang merong makilala pa. Kahit over the net lang ito, bilang nag-highlight rin dito ang 3 and 3. Okay. So, sige. Kuha tayo ng ilang advice. The moon ay narito. Yung inyong mga emotions bilang Scorpio. Ayan. Clarify natin itong ilang unang messages natin. The King of Swords, the High Priestess. Okay, so minsan hindi natin napapakiramdaman. Ito yung sinasabi ko na minsan feeling mo ready ka na, ready ng lahat. But at the same time, hindi pa pala. May ilan pang kailangan mabuo or buuin totally. Mag-heighten dito ang inyong mga emotions. The moon, may pagkamalalim ito bilang kayo yung mga Scorpio. The High Priestess. Yes, susundin ang inyong mga puso. But at the same time, parang hindi na kayo masyadong magiging conservative this year. For some of you, kumbaga hindi na masyadong traditional yung inyong atake sa love life. Sabi ko nga, you will be ready naman eh. So kahit na minsan taliwas ito or taliwas sa nakasanayan or kahit na hindi ito magustuhan ng ilang tao sa inyong paligid, ano man yung bibigyan nyo ng pag-aksyon ngayong taon sa buhay relasyon, mananaig dito, sabi ko na, at the center of your coins, at ayan, Ace of Hearts, ang inyong mga puso. Kung kanino kayo talaga, kung kanino tumitibok ang inyong mga puso, follow your heart, Scorpio. Diyan kayo papunta. 7 of Swords, Reverse, King of Swords. Uy, 7 of Spades ay narito. So, parang more on, saan na to guys? In a relationship, couples, parang iniiwanan tayo ng clarification na pangibabawan nyo yung connection. Paangatin nyo ito. Communication is the key. Communicate with your partner. Kasi, maring hindi siya, ayan, halimbawa, more on sa hindi naman sa lahat, hindi natin sila generalize, pero madalas yung mga kalalakihan ang hindi masyadong nagiging open sa kanilang emotions. So, maaaring ito ay yung mga kapareha. Girls, okay? Ladies. So, pakiramdaman, mataas ang inyong pakiramdam, Scorpio. So, kung alam nyo na mayroong tinatago ang inyong kapareha, kumbaga, hindi naman kailangan, wala naman tayo nakitang something dito na hindi masyadong okay. Parang ito ay simpleng tensyon. For some, okay, na hindi masyadong mag-open up sa nararamdaman. Talk to your partner. Okay? Or if ever meron talagang parang naglilihim or pakiramdam mo, hindi nagsasabi ng buong tapat. Ayan. Tanungin ng sarili, magninay-nilay. Kasi sa realidad, magkakaiba pa rin tayo guys ng kinakaharap. Okay? Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Tanungin ng sarili kung pareho mo pa bang nare-receive itong love bilang yung true love ay nasa tabing-tabi mo guys. Scorpio. Parang ikaw itong higit na umuunawa, ikaw itong higit na nagmamahal na minsan yung kapareha, kahit nasa yung mga dahilan, tatanungin pa rin ng sarili kung pareho pa ba kayo ng intensyon o nare-receive mo ba yung parehong atensyon. Kung hindi na, dyan kayo bubuo ng pag-uusap, ng desisyon, patungo sa ilang bagong simulain pa. At dalawa lang yan, kung i-improve nyo pa ba, i-work out nyo pa ba ang mga bagay-bagay ng magkasama, or
ayun na. Hindi nyo na itutuloy itong ilang action pa or pangarap nyo pa sa bawat isa. I know, nagiging diretso si Moonchild. That is for some of you. Hindi po kailangan ilaliman. Siyempre, sa buhay relasyon, dapat nandyan ang give and take. Ano po? Yes, sabi nga nila, no? Madalas nakakarinig ako nito, ibibigay mo lahat. Lahat. Kahit walang matira sa sarili. Which is para sa akin, mali. Ano? Pero kahit si Moonchild, ganyan. Ano daw, nag-share ang Moonchild. Hindi, magtira para sa sarili. Pakiramdaman kung meron bang natitira para sa sarili. Kasi kung kayo lang itong give ng give, sandali, parang hindi mo naman deserve yan, Scorpio. Okay? I-embrace mo itong pag-angat din ng awareness sa'yo kasi angat ang iyong emosyon, ang iyong puso. Pero sana huwag mong kakalimutan na tingnan rin yung tunay mong halaga. Ayan, huwag mong kakalimutan yan, Scorpio. Sige, add tayo ng ilang final advice. Message para sa mga Scorpio. Anong may iwan natin? Ayan, may umangat dito. Ascension. May pagtaas pa, may pag-level up. I feel nasasabayan yung isa't isa. Patungo sa mas, ikay-improve nyo pa. Direction. Ascension, direction. Maaring mayroong pag-travel together. May ilang plans. Guys, ang ganda actually. Sabi ko nga, sign of true love at the center of your cards. Parang kayo pa lang yung umangat ito. Sa ito is, pinakagitna. Tapos katabing-katabi itong 10 of diamonds na merong pagkakompleto. But at the same time, merong umangat na tensyon na very normal sa namang relasyon. Kung malalagpasan nyo itong tensyon na ito, itong ilang pagsisikret, paglilihim, maaring kahit sa simpleng hindi pagiging open ng isa sa inyo, yan naman ay napag-uusapan, na idadaan sa mabuting usapan. Then, ito, patuloy kayo sa pagtaas palalo, pag-level up ng inyong relationship. Merong direksyon pa kayong mararating, malayo pa ang inyong pagsasamahan. Marami pa kayong pagsasamahan. So, sa mas practical, may pag-travel. Or for single, ayan, why not? Makilala nyo ito sa daan. Sa daan. Somewhere down the road. Char. Mysterious. The Moon, the High Priestess, the Seven of Swords, yung secrets, may paglilihim, hindi masyadong nagiging open. Dito, maaring for couples in a relationship, may hiwagaan lang kayo, kahit sa simpleng ganun lang, sa inyong mga kapareha na may pagka-misteryoso to ngayon. Parang hindi masyadong nagsasalita. Kaya naman kayo na yung, if ever mag-apply, Scorpio, kayo na tong mag-approach. Kayo na tong magtanong. Baka meron itong dalahin. 6 and 7, may ilan tong maaring sa kanyang mental state, hindi po isang medical advisor ang Moonchild or physical, meron tong nararamdaman. Ayan, kausapin ng kapareha. Communicate with your point. Nagulat ako. True love. Sabi ko nga, Ace of Hearts, true love. Ano pa man ang inyong relasyon, relationship status, single, couples, attached, umaangat ang pagmamahal dito, ang pagpapahalaga, ang respeto, true love. Ayan. Ayan na. Hindi ko na yung nahabaan pa para sa inyo. Buhay, pag-ibig, relasyon ng mga Scorpio ngayong bagong taon 2024.